kumusta kayong lahat? Ngayon ay dito pa rin tayo sa end cap na ginawa kong nozzle. This time, isasalang ko naman siya ngayon sa ating chamber na ang height ay eksaktong 3 inches. Medyo mataas to ng konti kasi yung huli kong pinagsalangan sa aking nozzle na end cap ay 2 inches. Pero may nilalagay ako dyan ng card para mas gumandang performance. Ngayon, ang taas niya ngayon ay 3 inches, tapos ang kanyang diameter ay 6.5 inches. So yan ang kanyang kwan. Ang kapal niyan halos standard siguro na 8 mm. Kaya heavy duty ito. So ayan siya. 3 inches ang height. Tapos ilalagay ko tong curve natin, medyo mainit pa yan. Titignan natin ang magiging performance. Then ang kanyang nozzle, itong end cap na 3 inches, 3/4. Okay, so ito yung ating end cap. 3/4 lang ito. 3/4 ang height, 3/4 din ang sukat. Okay, so ikakabit natin sa ating chamber. Okay, so sisiguraduhin natin na mahigpit yung ating pagkakakabit para walang singaw sa ilalim ng ating daanan ng hangin. So naikabit ko na yung ating end cap. Okay, so halos kalahati na siya ng anakuan. Kasi may laman ng langis yung ating chamber. Tingnan natin yung lalim ng langis sa ating chamber kung gaano karami. Kung gaano ang taas. Okay, sa tansya ko rito, nasa mga 5 mm ang height ng ating langis na pondo sa ating chamber. Okay, so ilalagay na natin yung ating pinaka curve. Okay, so nailagay na natin yung ating curve. Sa pagsisindi, gagamit tayo ng tissue. This time gagamit ako ng tissue kasi naubos na yung aking gasolina. So sa paglagay ng tissue, babasahin ko rin yung ibabaw ng tissue ng thinner. Thinner ang gagamitin ko ngayong kasi ito ang available ko ngayon. So ilalagay ko muna yung tissue. Ikakalat natin sa loob. Then yung ibabaw ng tissue, babasahin lang natin ng konting thinner para madaling magliyab. Tapos saka natin sindihan. Nakita nyo, mabilis magliyab. Then pagka nagliliyab na, pwede na nating dagdagan ng hangin o i-on ang ating pinaka-blower. Nilagay ko muna sa setting na number 3. Okay, so pwede na natin taasan ang ating blower ng dahan-dahan. Tignan natin kung mag-establish na yung apoy. Then pag mainit na yung chamber, kasi malamig pa ito kalalagay pa lang natin ng nahawakan ko pa. Kapapainit pa lang natin. Kapag nag-init na yung chamber, ipo-pull out na natin yung mga tissue para mas maganda ang magiging performance nito. Kasi mas magandang performance ng use oil kalan kapag walang mga carbon sa loob o kaya tissue na nandoon sa loob ng ating chamber. Depende rin pala. Meron akong kalan na gusto merong may carbon sa loob. Pero itong ganitong klaseng kalan ko,
Ayaw na ito na may madumi sa loob ng ating chamber. Ayaw na may mga tissue o kaya mga carbon na nabubuo. Okay, so antayin natin na mag-init ang ating chamber. So pagka nag-establish na, pwede natin ilagay sa maximum para mabilis mag-init yung ating chamber. Okay, so nilagay ko sa maximum. Okay, so yan ang performance niya. May naaninag tayo na bluish. Pero hindi pa yan ang totoong kulay niya. Abangan pa natin kapag nag-init ng gusto yung ating chamber. Okay, so ulitin ko, ang ating chamber ay 3 inches ang height. Nilagyan natin ng curve na 1 inch. So ang total height niyan ay 4 inches. Then yung ating nozzle na nilagay dyan ay isang 3/4 lang na end cap. So yan ang performance niya. Okay, so painitin lang muna natin. Then ipupull out ko yung mamaya yung mga tissue na nandiyan dyan. Okay, sa tansya ko mainit na yung ating chamber. Ipupull out na natin yung mga tissue. May lalagyan ako rito, nilalagay ko yung tissue tapos dinidiin ko lang para ma-suffocate, para mawala yung oxygen, para mamatay, para hindi marumi. Okay, nung matanggal natin ang ating tissue, itong naging performance niya. Luminaw na yung ating pinaka-apoy. Naging solid blue flame na siya. Konting-konti na lang ang orange flame. Kung mapapansin nyo, napakababa ng ating nozzle. Hindi siya masyado makita kasi ano lang siya, end cap lang na 3/4 pero nakakapag-perform ng maayos. Pagka umahangin, ayan, nagkakaroon ng orange. Pero pagka wala namang hangin, ayan, kakaroon siya ng solid na blue flame. Ayan, lampasan din sa ating chamber. Oh. Okay, so pag mainit na, i-double check natin yung ating level ng langis kung gaano karami. Kasi mas gusto ko rito, magpe-perform lang ito ng maganda kapag ang langis natin ay nasa mga 7 mm hanggang 10 mm. So subukan natin kung gaano kataas. Okay, so pasok siya. Nasa mga 7 mm ito. So hindi na ako magdadagdag ng langis. Kung dadagdagan natin ng langis, pwedeng konti lang para makita nyo ang performance kapag nalalagay sa ng panibagong langis. Pero konti-konti lang ilalagay ko rito. Kasi ang maximum na height ko dyan ay 10 mm. So pwede pa tayo magdagdag kahit konti. Napansin nyo ba nung nadagdagan ko? Konti-konti lang dinagdag ko pero nagbago yung kanyang performance. Mas umangat siya. Okay, so babalik rin ko lang tong ating camera para mas natututukan yung maigi. Sasalangan natin ito ng kawali kung anong magiging performance ng apoy nito. Okay, sasalangan natin ang kawali yan. Tingnan natin kung ano magiging performance niya kapag kami nakasalang na kawali. Okay, so ang setting niya ayon. Nasa maximum, then yan ang kanyang performance. By the way, galain muna natin bago ko isalang yung kawali. Okay, so yan ang performance niya. Blue flame din yung loob. Nahalo lang ng konting orange, pero okay na yan, tolerable yan. Okay, so yan ang kanyang performance. Kaya rin niyang magpa blue flame. Napakalalim ng ano natin nozzle, oh. Halos hindi na masyadong maaninag. Sobrang lalim ng ating nozzle. Kasi nga siya ay end cap lang, ayun, oh.
Nagpa-function na lahat ng mga butas. Nagkakaroon lang ng orange kasi pagka lumalabas na sa chamber natin. Okay, so yan ang performance niya. Okay, so sasalangan natin ang kawali. Tingnan natin kung maganda yung kanyang performance. Umiikot pa ako sa lamesa eh. Okay, so sasalangan natin ang kawali yan. Tingnan natin ang performance ng apoy. Unahin ko muna itong mababa na salangan. Okay, so blue flame siya. Okay, so po pwede siyang isalang dyan sa salangan na yan. Talagang blue flame yung naging output natin. Hindi lang makita yung ating nozzle kasi sobrang lalim. Okay, so mausok pa kaya bagong salang lang natin yan. Okay, then next yung mataas naman na salangan yung gagamitin natin. Okay. So, itong pinangsalang natin, yung medyo mataas. Okay. So, sa tingin ko, mas maganda ito. Dalawa kasi yung aking pan-testing. Isa yung mababa yung salangan at isang ganito kataas. Okay. Ang bilis din niya magpainit. Malapit na kagad tumulo. Sandali lang natin sinalang. Okay, subukan natin kung nahihinaan yung ganitong klaseng nozzle sa ganito kalaking chamber. Kasi ang setting niya nasa maximum yun. Ilagay muna natin sa number 5. Kalahati. Ayan, sa kalahati. Okay, kung kalahati, yan ang kanyang performance. May naaninag pa rin tayong blue flame. Okay, so hanggang dito na lamang muna ulit. At nakita natin ang performance ng aking end cap na 3/4 sa 4 inches na chamber ng height ay 4 inches. Then ang diameter ay 6.5 inches. So yan ang kanyang performance. Medyo purple nga lang, pero okay na rin. Mataas kasi yung ating pinagsalangan. Pero kung mababa, nakita nyo naman kanina, mababa ang pinagsalangan natin. Blue flame. Okay, so okay din ito. Okay, so maraming salamat sa mga bagong sumama sa aking channel. At abangan nyo pa yung ibang project na gagawin ko. Until then.